Patuloy na minomonitor ng Pag-asa si Bagyong Luis kahit pa bahagya na itong humina na kumikilos ngayon pa norte. Ayon sa Pag-asa, kasabay nito binabantayan din ang isa pang bagyo sa karagatan na may international name na Dolphin. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan sa bansa na mararamdaman ngayong linggo. May karagdagang balita si Axel Perez. Patuloy na binabantayan ng DOST Pag-asa ang Tropical Depression Luis habang nagdadala ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at inaasahang lalo pang palalakasin ang epekto ng habagat sa mga susunod na araw. Sa pinakahuling Tropical Cyclone Bulletin ng DOST Pag-asa, alauna ng hapon ng huling mamataan ang sentro ng Tropical Depression Luis sa katubigan ng Palanan, Isabela. Nananatili ang lakas ng bagyo na may maximum sustained winds na 45 km kada oras at pagbugsong umaabot sa 60 km kada oras, habang kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km kada oras. Nananatili ring nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, kung saan inaasahan ang minimal hanggang minor na epekto ng malalakas na hangin. Ayon sa Pag-asa, inaasahang magdadala si Luis ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pinakamalakas ang inaasahang ulan sa Pangasinan na maaaring makaranas ng higit sa 200 mm ng pag-ulan hanggang bukas ng tanghali. Kasama rin sa inaasahang makararanas ng malakas na ulan ang La Union, Tarlac, Zambales, Bataan, Metro Manila at iba pang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Pinalalakas din ng bagyo ang hanging habagat na inaasahang magdadala pa ng karagdagang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy ding minomonitor ng DOST Pag-asa ang Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro nito nasa humigit kumulang 2,670 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging 155 kilometers kada oras at pagbugsong umaabot sa 190 kilometers kada oras. Bagamat wala itong direktang epekto sa bansa, maaari itong lumapit sa northeastern boundary ng PAR sa mga susunod na araw at higit pang palakasin ang hanging habagat na magdadala ng mga pag-ulan, lalo na sa western sections ng Luzon at Visayas. Pinapayuhan ng DOST Pag-asa ang publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na nakararanas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan, at patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin at advisory. Para sa EuroTV News, ako si Axel Perez, sumasaludo sa bawat Pilipino.